Kung ano ang kilos mo, kung gaano kadami lang yung kinilos mo, yun lang din ang aasahan mong babalik sa'yo. Nakabase sa atin po, mga kilos at trabaho at gawa natin. Kung masarap ba ang kakainin natin bukas o hindi. No, hindi po sa gobyerno. Et eto, parang gusto sumandal kayong lahat sa gobyerno, no? Kung bakit kayo gutom kasi yung gobyerno hindi magaling, no? Kahit ano pong hindi galing ng gobyerno, kahit ano pong kurakot ng gobyerno, pero kung ikaw may sarili kang sikap para sa sarili at pamilya mo, hinding-hindi ka magugutom. 'Di ho ba? Hinding-hindi ka magugutom. Oh, Patawad. patawad na naman. Ang dami naman patawad, Madam BP. Kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Meron din gano'n. Ito nga niraratrat ni tinatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos yung talagang wala ka ng babayaran. Paglabas mo wala ka ng iniisip na problema din. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Pagsira ba yun? May mga ebidensya? Sila Mary Grace Piatos. Pagsira ba yung napanood natin sa live niya mismo na may pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo pag may nangyari daw sa kanya, may inutusan na? No. May mga taong nagsasabing nakatanggap daw po sila ng puting sobre na naglalaman ng 25 hanggang 50,000. Pagsira ba yon? Ang nakikita kong pagsisira o paninira sa pangalan o sa isang tao ay yung ginagawa ng kampo ng mga DDS. Na ang ginagawa nila, mga bossing, ay nag-iimbento at nagtatahi-tahi ng mga kung ano-anong mga paninira para sa ating presidente para matanggalo, bumagsak, maalis sa pagka-presidente. Yun ang paninira, Madam BP. Sa aming mga Tagalog, yun ang ibig sabihin. Hindi ko lang alam, no? Sa inyong mga taga Davao. Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. Natatakot kami doon sa China kapag tuluyan yung mga pinaggagawa nila Marcoleta at ng mga Chinador. Natatakot kami na masakop ng China ang ating bansa na kapag kayo ay nagtuloy-tuloy, no? Na mamuno sa aming bayan, sa ating bayan. Yun ang nakatatakot. 'Di ba? Mawawala yung tunay na kapayapaan, mawawala yung tunay na kalayaan ng mga Pilipino kapag kayo ay nanatili diyan sa inyong mga posisyon. May takot ako. Meron pa din takot. Patawad. Ngayon naman, may takot. Sino ba nag-script dito kay BP Sara? No? Sino nagsulat ng script ng Vice Presidente kaya? Para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. May takot ako para sa mga kababayan natin na walang bahay sa ibang bansa. Atras ko nga, medyo nalito lang akong konti doon. Baka merong explanation. Ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Kumbaga parang natatakot ka doon sa mga kababayan natin na hindi makakaalis ng bansa kung sakaling bumagsak ang ating bayan.
Ganun ba yung gusto mo sabihin? Mawala kayong lahat sa bayang Pilipinas. Mawala yung mga panggulo ho sa bayan ng Pilipinas. Mawala yung mga gustong magsuko, no, sa teritoryo ng Pilipinas. Tingin ko tuloy-tuloy ang pag-unlad ng Pilipinas, madam. Na ako'y kahadlok. Nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayo. Lugi na yung mga Tagalog. Hindi na naintindihan. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, pansin ko scripted na mga sinasabi ni Sarah D. Pero wala pa ring sense as substance. Oh, tingnan nyo, tagal-tagal. Oh. Tuloy, laktawan natin yan kasi hindi naman natin maintindihan yan. Instead, Kaya, I offer my life ayan na! Ini-offer na ang kanyang buhay, mga kababayan. Diyos ko po, Lord, Panginoon. Inoffer na ng Vice Presidente ang kanyang buhay. Madadamay na tayo dito. my strength Ha. and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Papatayin na yung mga kontra sa mga Duterte. Ganun po ba, madam? Ganun no kasi yung sinasabi ng mga taga-suporta ninyo. Lagot kayo, yari kayo. No? Pakiramdam namin, papatayin nyo na po kami. Kasi ganun yung laging sinasabi ng mga supporter nila. Nagtago na kayo, lagot na kayo sa 2020. Tagal pa naman yan. May 2 taon pang pwede magtago. No? At tupagin muna natin itong mga impeachment na kakaharapin ng Vice Presidente. Diyos sa bayan at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Ayan na. Oh, ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Shukran. Ang galing ha, saktong-sakto ha, doon sa pagpapasa at doon sa impeachment. Yan lang naman ho talaga yan mga bossing, no? Ever since pa lang, 2025 pa lang, 2022 pa lang, alam na ho natin mga kababayan na tatakbo to sa pagka-presidente. Pero bakit yung announcement ay ngayon? Kasi sinakto po doon sa araw na matatapos na o sinakto po doon sa buwan na matatapos na yung 1 year ban nung unang impeachment at alam nila dadagsa na po mga boss chief sir yung mga impeachment complaint. Kagaya ho nito mga bossing. Oh, ay sandali. Bago natin ituloy, no? Ano sabi ng palasyo daw ho dyan mga kababayan? Attorney Claire, ano ang sabi ng palasyo sa pagtakbo ng Vice Presidente sa pagka-presidente sa 2028? Have you spoken to the Good luck. Good luck daw. Oh, good luck. Oh, yun na yun. Good luck. Pipikon na naman yung mga DDS dito. Yun mo, ang daming patawad. Oh. Tapos good luck lang ang sasabihin. Have you spoken to the President about this development at ano pong sabi niya? Nadinig niyo po. At ang sabi niya po ay good luck. Good luck nga, di ba? Yun lamang po. At nadinig niyo po ang mga sinabi na pinagsisisihan at humihingi ng patawaran itong sa Vice Presidente. Okay na ha, mga DDS. O good luck daw sa pambato niya sa 2028 kay BP Sara Duterte. Ngayon no, mga kababayan, kung bakit itinaon at kung bakit ang aga-aga, no, 2028, hindi naman sa maaga. Kaya lang, timing ho yan mga bossing eh. Timing ho yan doon sa mga impeachment complaint. Ho, dahil nga ito na, ngayon na magpapasukan ho, mga kababayan, mga boss chief sir. Ito, pang-apat na impeachment complaint ho, mga boss. Kasi alam nila ho, mahihirapan sila, mga bossing,
Kung maalala nyo,